everyone, wherever you are in the world, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. At syempre, let's take a break muna sa mga nega because it's time na magsaya as we celebrate stories na merong dalang good vibes together with good friends and good drinks. Let's drink to that. Every day there is always a reason to celebrate. Let's drink to that! And speaking of good friends, narito ang aking world-class drinking buddies, AC Soriano and China Crab! Okay, sabi ng world-class. World-class. Pandaigdigan. Hello, Ate Jody! Ate Jody! Hello. Ito, question of the day. Ayun na naman tayo sa mga agad-agad. Okay. In your opinion, ano ba yung kultura o kwentong Pinoy na talaga namang dapat malaman ng buong mundo? Ako, syempre, di ba, alam mo naman na hospitable ang mga Pilipino, alam na nila yan. Pero gusto ko yung, parang pride yung bayanihan ng mga Pilipino. The spirit of bayanihan. Diba? Yung parang ba sa Pilipino yun, alasahan mo tutulungan kahit hindi mo naman hinihingi yung tulong. Kunyari, may nangyari lang, o bubuhatin, kahit di ka naman nagsasabi ng, kuya, pagbibigay, ganon. Diba? Tama, maganda nga naman yun. Ikaw sa palagay mo? Ang gusto kong malaman na ng buong mundo tungkol sa cultural natin na talagang ginagawa natin, yung respect. Tapos yung lalabas ka lang, di ba, pagka doon, dito dapat magpapaalam ka bago ka lumabas. Pagrespeto natin sa mga nakakatanda sa atin. Oo. Ikaw ate, anong ganyan mo? Siguro yung ang taas ng ng adaptability ng Pilipino. Ay, tama. Yung kahit saan mo siya ilagay, kaya niyang mag-adjust. Kahit saang parte ng mundo ka magpunta, laging may Pinoy. At pag may Pinoy, nagsa-thrive sila doon. Ibig sabihin, kapag nagsa-thrive ka, kasi you have adapted well dun sa environment. O, diba? Perfect yung sagot mo. Pero ito na nga, perfect na perfect ang question of the day natin sa team ng ating good news, ang Pinoy Meets World. Ayan. Paano nga ba sumakses ang mga Pinoy recently sa pandaigdigang entablado? Diba? And with that, ang ating drink of the day ay... BJ. Sorry. Mahilig kasi ako dyan sa BJ. Grabe siya, no? Ang sarap ng buko juice. Buko juice, kaya naman. Let's drink to that. I-experience niya ang BJ na yan. Babastos mo? Taray, Our first story, Pinoy virtual assistants wow the world. Did you know na isa ang Pilipinas sa top 5 countries na hinahire ng taga-ibang bansa as virtual assistants? Yes, oo. Gaya nga ng kasikatan noon ng mga call center agents. Padami na rin ang Pinoys na nakikipagsapalaran sa pagiging virtual assistants naman ngayon. Kasi madami itong benefits both for the employer at para dun sa Pinoy VA din. Taray. Oo. At saka sa employer kasi, mas makakatipid kasi talaga siya. Siyempre, mas mura yan, di ba? And for the Pinoy VA naman, foreign currency at mas malaki ang kikitain mo dyan. Tapos, remote din yung work nila. So, you can set up anywhere, di ba? Kaya, they can be anywhere. At syempre, kasama pa nila yung family nila. Hindi ka mahirapan sa mga ganun. Kasi ginawa ko yan. Ako mismo ganyan. At syempre, meron ka pang extra time for yourself and for your family. Kaya naman, according to the recent study, di ba, being a virtual assistant is a good way to get out of poverty. So, naniniwala ka ba dyan? Meron ako mga kakilalang VA at saka isa yun sa mga malalaking pros na parang nasa bahay ka lang at the comfort of your own home, tapos nakikita mo yung pamilya mo, yung mga bata na babantayan mo dahil mo nagagawa outside work. Pero siguro isa sa mga cons naman din siguro is ang pagiging VA, anything under the sun, ha? So for the Filipinos naman, it's more convenient than, kunyari, pupunta ka ng office or kung saan ka pa pupunta kasi nasa bahay ka lang. Comment nyo down below. Baka mamaya may mga VA tayo mga nanonood dyan. Chikahin nyo kami tungkol sa mga istorya ninyo. Let us know more about what you do and ano ba talaga yung mga job specifications. Para if ever wala tayong ganap, mag-apply na. So para sa mga madiskarte at world-class nating Pinoy virtual assistants, let's drink to that! Cheers naman tayo sa virtual cheers! Buko juice! Ang susunod naman nating good news ay may bagong International Pinoy Pride na naman tayo pagdating sa kantahan, guys! Sabay-sabay nating palakpakan si Ronan Joseph!
isang Singaporean IT company na nanalo sa episode ng I Can See Your Voice Singapore. So basically, ang I Can See Your Voice is a mystery music game show kung saan kailangan mong hulaan kung sino ang totoong singer sa group of people. Kasi yung iba doon, sintonado. Charot-charot lang. Oo. Alam mo, may experience ako dyan kasi may I Can See Your Voice din dito sa Philippines at correct. Nakasali na ako niyan. Hosted by Luis Manzano. Yeah. So nahulaan mo ba yung singer? Singer. Ay, Nanalo siya. It takes one to know one daw siya. Singer. Pero eto ka na nga mga ate ha. Nung kabataan daw nitong si Ronald, nag-try daw siya na mag-audition sa iba't ibang mga singing competition sa TV. Pero, hindi siya siniswerte. Pero ngayon, nahulaan ng tama sa show na singer siya. Kaya naman, nagkaroon siya ng sarili niyang moment kung sa pagtatapos ng show. At for more inside scoop about this experience, may message si Ronald para sa atin. Let's watch this. Aba? Hi Jody, AC and China! Maraming salamat sa pag-feature ng aking kwento. My name is Ronald Joseph and I'm an OFW here in Singapore. My victory in I Can See Your Voice is very important, because the very reason why I auditioned is because of my late father. And my father also is a singer and he wanted to see me sing and perform on national TV. I tried quite a number of singing competitions in the Philippines, but Lady Luck was not on my side. So, hindi natupad yung pangarap ng tatay ko for me until he passed in 2016. So, 2019, I moved to Singapore as an overseas Filipino worker. And then, last year, nagkaroon ng audition for I Can See Your Voice Singapore. So, I jumped at the opportunity right away and submitted my video. During the filming day, I had to overcome 5 rounds of competition. Fortunately, ako yung nakakuha ng 30. I was last man standing in the show, in the episode. Me, because it's my way of paying tribute to that. Kita yung anak niya sa stage. Congratulations! Ang dami talaga mga singers sa Pilipinas, di ba, Ate Jones? Yes, I know. I think, mahilig tayong kumanta. At saka nakakatawa rin pag may mga kanta na nag-reels, nag-viral sa reels, may makikita akong comment, is she Filipino? Like, yung ibang lahi, parang kahit ano pa yun, alam, Pilipino yan, Pilipino. Parang naliling tayo sa gano'n. Basta Pilipino magaling kumanta. Kung tayo makakaabot tayo ng finals, yan. Magkakalaban tayong tatlo. Okay. Ay, sige, isang singing competition. Ano yung final song ninyo? The Greatest Love of All. Pero magsakan yung yung Whitney ba? Bakit ako? Yung to? Give me one. Bilang sa inyo, medyo mga balad-balad yung Whitney nyo. Doon ako sa medyo fast-paced, Queen of the Night. At para sa world-class singing voice ni Kuya Ronald, let's drink to that! Uy, eto ko na nga may back-to-back good news naman tayo about traveling. Ayan, favorite mo yan. Una, according to Agoda 2025 Sustainable Travel Survey, 86% ng mga Pinoy travelers ang kinoconsider yung pagiging eco-conscious ng isang destination nila doon sa mga dinidecide nila mga trip. At gusto na daw ng mga Pinoy ngayon na ang mas authentic yung kanilang travel experience sa mga bansang binibisita nila while supporting their local economies, businesses, and people. Aray! At bukod dyan, binavalue na rin daw ng mga Pinoy travelers yung ino-offer na sustainability efforts ng isang destination when it comes to their lodging, their food, their shopping, and even yung waste management. Wow. Diba? So better if that place or country promotes mga reusable items, mga eco bags, or ethically sourced produce and Ay, taray. And in line with that, pangalawang good news ayon sa Hong Kong-based list na Hypebeast, isang Philippine passport sa best designed passport in the world. Ang taray! Kasabayan natin dyan ng Norway, Japan. Japan passport. Norway, Japan. Dahil dyan sa mga agila-agila, may mga mountain. Siguro kaya nagustuhan ni Hypebeast ang design ng Philippine passport. Maldita siya dyan, no? Nakita Diba? mo yan. Ako talaga, ang prayer ko, dumating yung panahon na talagang
lumakas yung Philippine passport para hindi na natin kailangang mag-apply ng mga visa sa iba't ibang bansa na pupuntahan natin. Kasi dapat gumanda yung economic relations natin sa ibang bansa para nagiging visa-free tayo. In fairness naman sa Hypebeast, salamat sa pagkilala sa aming passport. Dahil hindi tayo masyadong kinikilala ng ibang bansa na kailangan natin mag-visa. Pero thank you so much, Hypebeast. Para sa world-class design ng ating passport at love for sustainability ng mga Pinoy, let's drink to that! Cheers! Number 1. So there you have it, guys. There's so much to see in the world and so many good news to discover. Once again, thank you so much, AC and China, for drinking us out. Of course! And syempre guys, please like, comment, and share these vlog episodes. Subscribe na rin kayo sa The JSM channel, kaya click nyo na yung buttons now. Ayan, dali! At saka kung may good news pa kayo dyan para sa amin or inspiring stories, ikwento na yan sa comment section and down below at malay mo, pag-chikahan natin yung story mo, di ba? Why not? That's right. For more inspiring stories sa hatid ay good vibes, just keep tuning in to your newest source of good news because every day there is a reason to celebrate. Let's drink to that! Yes!